Isang gabi habang pauwi si Marco mula sa trabaho, biglang bumuhos ang ulan at kumulog ng napakalakas. Napahinto siya sa ilalim ng waiting shed, pinagmamasdan ang langit na parang galit na galit. Malakas ang kulog, sunod-sunod ang ugong, pero walang tinatamaan. Maingay, pero walang nangyayari. Bigla, may kumislap na kidlat. Tahimik, mabilis, pero malinaw ang tama. Sa isang iglap, nakita niyang tumama ito sa puno sa malayo. Walang ingay na katulad ng kulog pero ramdam ang epekto. Napangiti si Marco dahil parang nakita niya ang sarili niya sa kulog. Sa opisina, kilala siya bilang taong maraming sinasabi. Maraming plano, maraming pangako, maraming reklamo. Madalas niyang sabihin, balang araw gagawin ko yan, magbabago na ako. Siseryosohin ko na ang pangarap ko. Pero taon na ang lumipas at pareho pa rin ang buhay niya. Maingay ang mga salita, pero tahimik ang resulta. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na dala pa rin ang eksenang nakita niya sa langit. Sa pantry, narinig niyang nagkukwentuhan ang mga katrabaho niya tungkol kay Ana. Tahimik, bihira magsalita, pero siya yung laging natatapos ang gawain ng maaga, laging maaasahan at unti-unting umaangat sa buhay. Isang araw, nilapitan niya si Ana at tinanong, "Paano mo nagagawa yan? Parang ang dali sa'yo." Ngumiti si Ana at sagot niya, "Hindi madali. Hindi lang ako mahilig mag-ingay tungkol sa mga plano ko. Mas gusto kong tahimik na ginagawa." Parang tinamaan ng kidlat si Marco, hindi maingay, pero direkta sa puso. Simula noon, may binago siya. Hindi na siya nagpo-post ng mga plano niya. Hindi na siya nagkukwento ng balang araw. Sa halip gumigising siya ng mas maaga. Nagbabasa ng kaunti bawat araw, unti-unting nag-iipon. Tahimik na nag-aaral ng bagong skills. Walang palakpak, walang papuri. Pero may progreso. Pagkalipas ng isang taon, nagulat ang mga tao sa paligid niya. "Grabe, ang laki ng pinagbago mo ah," sabi ng isa. Ngumiti lang si Marco. Naalala niya ang gabing iyon sa waiting shed. Ang kulog na maingay pero walang tama, at ang kidlat na tahimik pero may epekto. At doon niya tunay na naunawaan ang kahulugan ng quote, "Umaatungal ang kulog, ngunit hindi tumatama. Ang kidlat ang tumatama, ngunit hindi umaatungal. Piliin mong maging kidlat." Minsan, hindi mo kailangang ipagsigawan ang mga plano mo. Hindi mo kailangang patunayan sa salita. Mas mahalaga ang tahimik na kilos. Dahil doon talaga nagbabago ang buhay.